Delivery! Delivery ho! Halos mapaos na si Danica Abarca sa pagsigaw sa tapat ng napakalaking gate na kulay ginto. Tirik na tirik ang araw at ramdam ng dalaga ang pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang leeg. Hinubad muna ni Danica ang kanyang helmet at pinunasan ang kanyang muka gamit ang laylayan ng kanyang suot na faded na delivery uniform. Grabe naman ang mga tao dito sa Altatxera Subdivision. Ang yayaman nga, ang hirap naman hagilapin. Reklamo ni Danica sa sarili habang muling tinitingnan ang waybill sa hawak niyang scanner. Harry Rivas, Block 8, Lot 1. Fragile. Naku, sana naman mag-tip si sir, kahit pang merienda lang. Muling bumusina si Danica. Sa wakas, bumukas ang maliit na bintana sa gate. Sumilip ang isang istriktong guard. Anong kailangan mo, miss? Delivery po para kay Mr. Harry Rivas. Kanina pa po ako bumubusina. Iwan mo na lang ID mo. Pasok ka. Dulo ng kalsada. Yung pinakamalaking bahay na may fountain sa harap. Utos ng guard sabay bukas ng gate. Mabilis na pinatakbo ni Danica ang kanyang motor. Habang binabagtas ang kalsada, hindi niya mapigilang mamangha. Iba talaga ang hangin kapag sa exclusive village. Amoy pera. Amoy hindi na mo problema sa Meralco Bill. Pagdating sa tapat ng mansyon ni Harry Rivas, lalong nalula si Danica. Mas mukha itong hotel kaysa bahay. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Kinuha niyang package, isang katamtamang laking box na balot ng packaging tape at may nakadikit na malaking sticker na fragile. Kaya mo to, Danica. Last delivery na to for the day. Bulong niya sa sarili habang naglalakad paakyat sa grand staircase ng porch. Pinindot niya ang doorbell. Walang sumasagot. Pinindot niya ulit ng mas madiin. Tao po! Delivery po! Ilang sandali pa, narinig niya ang pagpihit ng seredora ng pinto. Dahan-dahang bumukas yun. Inihanda na ni Danica ang kanyang pinakamatamis na customer service smile. Good morning po, sir. Delivery for... Natigil si Danica sa pagsasalita. Parang may bumara sa lalamunan niya. Bumuwad sa kanyang isang lalaking ubod ng gwapo. Bagong ligo ito. Basa pa ang magulong buhok at may tuwalya lang na nakasabit sa leeg nito. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, wala itong pang-itaas. Kitang-kita ni Danica ang matitigas na abs ng kanyang customer. Ang malalapad nitong balikat at ang patak ng tubig na dahan-dahang dumadaos-dos mula sa dibdib nito, pababa sa malaking umpok nito sa pagitan ng mga hita nito. Napalunok si Danica. Diyos ko, Lord! Ito na ba ang bonus ko? Pero mabilis na nabasag ang pantasya ni Danica nang magsalita ang lalaki. Boses baritono ito at halatang iritado sa presensya niya. Are you going to stare at me all day? Or are you going to give me my package? Basungit na tanong ni Harry. Nakakunot ang noo nito at halatang naistorbo sa pagpapahinga. Namula ng todo si Danica. Sorry po sir. Good morning po. Eto na po yung delivery niyo. Dahil sa taranta at hiya, naging clumsy ang mga kamay ni Danica. Inabot niya ang box kay Harry, pero hindi pa man ito nahahawakan ng binata, ay bigla itong dumulas sa nanginginig niyang mga kamay. Hala! Sinubukan niyang saluhin ang box, pero huli na ang lahat. Bumagsak ang box sa sementadong sahig ng porch. Sa lakas ng impact, napunit ang tape na nagzipper sa gitna ng karton. Bumukas ito at tumilapon ng laman sa paa ni Harry. Nanlaki parehas ang kanilang mga mata. Hindi baso o gadget ang laman niyon, kundi isang vibrator na hugis saging. Pero kulay neon pink at may glitters pa. What the hell is that? Gulat na tanong ni Harry habang nakatitig sa bagay na nasa paanan nito. Hindi ko po alam, sir. Grab Express lang po ako. Hindi ko po binubuksan ang... Naputol ang sasabihin ni Danica nang biglang umandar ang vibrator. Marahil ay may napindot sa mechanism ng laruan nang malaglag ito. Umugong ito ng napakalakas at gumagalaw-galaw pa sa tapat ng paa ng lalaki na parang may sariling buhay. Nagkatinginan silang dalawa. Pakiramdam ni Danica ay gusto na niyang lamunin ang lupa sa sandaling yon. Ang gwapo-gwapo ng harap niya, tapos ganito pa ang nangyari.
Miss. Mariing tawag ni Harry. Is this some kind of sick joke? Sorry po. Sorry po talaga. Sa sobrang panic, hindi na nakuha ni Danica ang vibrator. Hindi na rin niya nagawa na magpaliwanag. Ang tanging naisip ng utak niya ay tumakbo palayo sa nakakahiyang sitwasyon na kanyang napasukan. Tumalikod ang dalaga at kumaripas ng takbo pababa ng hagdan na parang hinahabol ng 10 aso. Hey, wait! Your scanner and ID! Pahabol na sigaw ni Harry, pero hindi na lumingon si Danica. Sumakay siya sa kanyang motor. Pinaharurot ito at mabilis siya na lumabas ng gate ng mansyon. Sa kabilang banda ay naiwan si Harry sa porch habang sa paanan niya ay patuloy pa rin sa pag-ugong ang neon pink na vibrator. Napahilamos na lang na mukha si Harry habang nakatingin sa scanner at ID na naiwan ng babae sa sahig. Damn it! Bulong ni Harry. Dinampot niya ang ID at binasa ang pangalan. Danica Abarca. Kinabukasan, isang malakas na notification ring mula sa kanyang cellphone ang gumising kay Danica. Mabigat pang talukap ng kanyang mga mata pero pinilit niyang abutin ang gadget sa ilalim ng unan. 7:00 na ng umaga nang bumungad sa kanya ang oras sa kanyang lock screen. Agad siyang napabangon nang makita ang notification mula sa delivery app na pinapasukan niya. Account suspended. Incomplete delivery report. Please return company assets. Scanner unit number 402 and ID to the head office immediately. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Danica. Nalumo siya at napaupo sa gilid ng kanyang kama. Patay! Bulong niya sa kanyang sarili. Suspended? Agad-agad? Paano ng rent ko sa katapusan? Ang gamot ni nanay. Napahawak siya sa kanyang noo. Sariwa pa sa alaala niya ang nangyari kahapon. Ang package delivery niya na naglalaman ng neon pink na vibrator. Ang kanyang gwapong nakatopless na customer. At ang pagtakbo niya na parang baliw dahilan upang maiwan niya ang scanner at mahulog ang ID sa pagkakaklip sa damit niya sa porch ng mansyon nito. Ang tanga-tanga mo naman kasi, Danica! Sermon niya sa sarili, sabay sa bunot ng bahaga sa sariling buhok. Bakit ka tumakbo? Eh di sana nakuha mo pa yung ID at scanner. Ngayon, wala ka ng scanner at ID. Wala ka pang trabaho. Wala siyang choice. Kailangan niyang lunukin ang pride niya. Kailangan niyang bumalik sa pinangyarihan ng pinaka-nakakahiyang pangyayari sa buong buhay niya. Mabilis na naligo at nagbihis si Danica. Hindi na siya nag-uniforme dahil suspended naman na siya. Nagsuot siya ng simpleng t-shirt at maong at humarurot gamit ang kanyang motor pabalik sa Alta Tierra Subdivision. Sa gate pa lang, ramdam na niya ang matinding kaba. Pero laking gulat niya nang hindi na siya hininga ng ID ng guard. Ikaw yung kahapon, di ba? Tanong ng guard na may kakaibang ngiti sa labi. Pasok na ma'am, hinihintay na po kayo ni Sir Harry. Hinihintay? Takang tanong ni Danica. Kinabahan siya lalo. Hala, ipapakulong ba ako dahil sa vibrator? Pagdating niya sa tapat ng mansyon ay bukas na ang gate. Isang naka-uniforming kasambahay ang sumalubong sa kanya at iginiya siya papasok. Iba ang ganda ng loob ng mansyon. Marmol ang sahig, crystal ang mga chandelier at amoy mamahaling pabango ang hangin. Dinala siya sa isang malawak na home office. Nadatnan niyang nakaupo sa swivel chair si Harry Rivas. Kung kahapon ay topless ito, ngayon ay suot nito ang isang navy blue na suit na halatang sadya ang tabas para sa lalaki. Mukha itong seryoso, istrikto at nakakatakot kumpara kahapon. Nasa ibabaw ng mesa nito ang scanner at ID ni Danica. Good morning po, Sir Harry. Halos pabulong na bati ni Danica dahil sa hiya. Nakayuko siya at hindi makatingin ng diretso sa binata. Nandito po sana ako para kunin yung gamit ko. At saka magsasorry po sana ako sa nangyari kahapon. Hindi sumagot si Harry. Narinig lang ni Danica ang pagtayo nito mula sa upuan at ang mabibigat nitong hakbang palapit sa kanya. Please po, sir. Dagdag na pakiusap ni Danica habang nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Huwag niyo po sana akong ireklamo sa opisina. Kailangan ko po ng trabaho. Yung laman po ng package. Aksidente lang po talaga yun. Hindi ko naman po alam na… Stop! Natigilan si Danica.
Napapikit siya habang hinihintay ang pahirap na ibibigay nito sa kanya. Look at me. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Danica. Salubong ang kilay ni Harry, pero wala ang galit na inaasahan niya tungkol sa item. Sa halip, mukhang stress na stress ang binata. I don't care about the package. My stupid friend sent that as a prank. It went straight to the trash. Nakahinga ng maluwag si Danica. Talaga po? Hindi kayo galit dahil doon? No. Sagot ni Harry, pero lalong dumilim ang mukha nito. Kinuha nito ang isang tablet mula sa mesa at iniabot kay Danica. I am angry because of this. Tinanggap ni Danica ang tablet. Nanlaki ang kanyang mga bata sa nakita. Bumungad sa screen ay ang isang sikat na entertainment website. Ang headline, Billionaire Harry Rivas, Caught in a Lover's Quarrel? Sa ilalim ng headline ay may litrato. Malabo ito at talatang kuha mula sa malayo. Pero kitang-kita ang figura ni Danica na tumatakbo palabas ng gate ni Harry kahapon. Nakatalikod siya, magulo ang buhok at mukhang umiiyak siya at distressed. May isa pang litrato kung saan nakatayo si Harry sa porch habang topless, basa ang buhok at nakatingin sa direksyon ng tumatakbong babae. Ano to? Read the caption. Utos ni Harry na ngayon ay nakapamewang na at hinihilot ang sentido. Binasa ni Danica ng malakas ang caption. Isang misteryosong babae ang nakitang tumatakbo palabas ng mansyon ng bilyonaryong si Harry Rivas kahapon ng umaga. Ayon sa source, nagkaroon ng mainit na sagutan ng dalawa bago nag-walk out ang babae. Ito na ba ang secret girlfriend ng CEO na matagal na niyang itinatago? Kaya ba unstable ang performance ng Rivas Corporation lately ay dahil sa magulong love life ng CEO? Muntik mabitiwan ni Danica ang tablet. Nanlalaki ang mga mata na napatitig siya sa lalaki. Dahan-dahan siyang umatras palayo dito. Natutup niya ang kanyang bibig. Hindi niya lubos maisip na ang lalaki na pinagdeliveran niya ng hindi kaaya-ayang item at tinakbuhan niya na daig pa niya ang runaway bride ay walang iba kundi ang CEO at bilyonaryo na si Harry Rivas. Aware naman siya sa existence ng lalaki pero hindi na yun sumagi sa kanyang isip dahil hindi naman niya akalain na ang isang taong kagaya nito ay aasa sa Delivery Express. Secret girlfriend ng bilyonaryo? Ako? Nag-deliver lang naman ako ng... Exactly. You run away looking like a heartbroken girlfriend. And because I was topless at the door, looking frustrated, the media spun a story. A stupid, damaging story. Sir, pwede naman po nating linawin. Sasabihin ko po sa kanila na delivery rider lang ako at may hindi lang tayo naging pagkakaintindihan sa package. You think they will believe that? Once the internet creates a narrative, truth doesn't matter anymore. And right now, the investors are panicking. They think I'm distracted. They think I'm reckless. Lumakad si Harry pabalik sa mesa nito. Naupo ito sa swivel chair, saka sumandal habang nakahalukik-kip. Tinitigan nito si Danica mula ulo hanggang paa na tila may kinikilatis. Pero huwag kayo mag-alala sir, aalis na po ako. Kukunin ko lang po yung scanner at ID ko. Tapos hindi na po ako magpapakita dito kahit kailan. Hindi na po nila iisipin na girlfriend niyo ako. Akmang kukunin na ni Danica ang gamit niya sa mesa nang biglang ipinatong ni Harry ang kamay nito sa ibabaw ng kanyang mga gamit. That's so fast, Miss Abarca. Nag-angat ng tingin si Danica. Hindi nagalit ang aura ni Harry. May kakaibang kislap na sa mga mata nito na parang nakaisip ito ng solusyon sa isang malaking problema. Wala naman po akong ginawang masama, sir. Kabadong wika ni Danica. I know, but you are already involved. You lost your job because of this incident, right? Tumango si Danica. Opo, suspended po ako. Good. Po? Good? Gulat na reaksyon ni Danica. Masaya pa kayo na wala akong trabaho? Paano na lang po ako mabubuhay sa araw-araw? I mean, you're free. Listen carefully. I need to fix my image. I need to show the investors that I am stable, committed, and happy. And right now, the world thinks you are the reason for my sadness, and the one who also bring back my happiness. Ano pong ibig niyong sabihin? I have a proposition for you, Danica. I will give you back your job. Actually,
We give you something better. I will pay off your debts. I'll give you a monthly allowance, larger than your annual salary as a rider. Nanlaki ang mata ni Danica. Ha? Ano pong kapalit? Hindi po ako gumagawa ng masama. Nothing illegal. Mabilis na sagot ni Harry. Inayos ito ang kurbata at saka muling tumayo. I just need you to stand by my side. Smile for the cameras. Hold my hand in public. Lumapit si Harry at inilapit ang muka kay Danica. Be my girlfriend, Danica. For sure, until my stock prices stabilize. Napanganga si Danica. Girlfriend? Ako? Sir, nasisiraan na ba kayo ng bait? Tinitigan niya si Harry na parang tinubuan ito ng ikalawang ulo. Sigurado siyang nabibingi lang siya o kaya naman ay epekto ito ng gutom dahil hindi pa siya nag-aagahan. Hindi sumagot agad si Harry. Sa halip, kinuha nito ang remote sa mesa at binuksan ang malaking flat screen TV na nakadikit sa pader. Bumungad ang balita sa isang business channel. May graph na kulay pula at pabagsak ang linya. Breaking news! Rivas Corporation stocks bumagsak ng 15% ngayong umaga. Matapos ang mga usap-usapan tungkol sa erratic behavior ng CEO na si Harry Rivas. Nag-aalala ang mga investors na baka makaapekto ang personal na problema ng bilyonaryo sa pamamalakad ng kumpanya. Pinatay ni Harry ang TV at muling humarap kay Danica. Seryoso ang mukha nito, walang bahid ng pagbibiro. That red line means I am losing millions by the minute, Danica. Pagpapaliwanag ni Harry sa malamig na tono. My investors are old-fashioned. They want a CEO who is stable, settled, and family-oriented. Right now, because of that photo, they think I'm a playboy having a breakdown. Eh di sabihin niyo po ang totoo. Sabihin niyo na nag-deliver lang ako. Giit ni Danica. Truth is boring. Scandal sell. The media already painted the picture. Kung i-deny ko, iisipin nilang defensive ako. Pero kung sasakyan natin, we control the narrative. We turn a scandal into a love story. The rich boy, the hardworking girl. The public eats that up. Napakamot si Danica sa ulo. Sir, pang telenovela lang po yan. Sa totoong buhay, suspended ako at kailangan ko ng trabaho. Wala akong panahon makipaglaro about sa relationship. This isn't a game. This is a business. May kinuha itong folder mula sa drawer at inilapag sa harap ni Danica. Binuksan niya ito. Tumambad ang isang dokumento na may tatak na confidential. I did a background check on you. Wika ni Harry habang tinitingnan si Danica ng diretso sa mga mata. Nalaki ang mga mata ni Danica. Po? Bakit? Danica Abarca, 25 years old. Breadwinner. May sakit ang nanay mo. Diabetes at hypertension maintenance. May 3 kang kapatid na nag-aaral. Baon ka sa utang sa lending app at delayed ang bayad sa renta ng apartment niyo. Pag-iisa-isa ni Harry na parang nagbabasa lang ng menu sa restaurant. Namula si Danica. Pinaghalong hiya at inis ang siyang naramdaman niya dahil sa narinig. Sir, unfair naman yata yan. Bakit yung hinalukay ang buhay ko? Because I need to know your price. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Harry. Inalabas ni Harry ang isang tseke at ballpen. Ipinatong nito iyon sa ibabaw ng kontrata. Here is the deal. Panimula ni Harry. Pretend to be my girlfriend for 3 months. Just 3 months. Sasama ka sa akin sa mga events, dinners, and family gatherings. We act sweet in public. We convince everyone that I am happy and stable. At anong makukuha ko? I will clear all your debts right now. Bayad lahat. Sa lending app, sa renta, pati utang nyo sa tindahan. Plus, I will give you a monthly allowance of 100,000 pesos. And after that contract ends, I will reinstate you in your job with a promotion. Or help you start your own business. Your choice. Napanganga si Danica. 100,000? Higit pa yon sa kikitain niya sa isang taon na pagmumotor sa initan. Mapapagamot na niya ang nanay niya sa espesyalista at hindi na sila mapapalaya sa apartment. Pero may takot sa dibdib niya. Bilyonaryo ang binata at malayo sa mundong kinagisnan niya. Baka hindi niya kayanin ang pressure na makukuha niya mula sa mundong ginagalawan nito. Teka lang sir, paano kung mabuking tayo? Paano kung kuyugin ako ng mga fans niyo, ng media? That's why we have this.
Turo ni Harry sa kontrata. Non-disclosure agreement. Bawal mong sabihin kahit kanino, kahit sa pamilya mo, na peke ang relasyon natin. Sagot ko ang security mo. Walang makakalapit sa'yo na reporter. You will leave her in the mansion. Part-time para ka panipaniwala. Kinuha ni Danica ang kontrata at binasa ang ilang linya. Napahinto siya sa Section 5. Clause 5. No emotional attachment. Neither party is allowed to fall in love with the other. Any romantic feelings developed during the duration of the contract will be grounds for immediate termination without pay. Natawad ang pag-aak si Danica. Seryoso po to? Bawal na in love? Sir, huwag po kayo mag-alala. Kahit gwapo kayo, masungit naman kayo. At isa pa, trabaho lang po ang habol ko. Hindi ako mahuhulog sa inyo. Tila naman na challenge ang ego ni Harry sa sinabi ng dalaga. Tinaasan siya nito ng kilay. Good, because I don't do relationships. I do business deals. So, do we have an agreement, Miss Abarca? Tinitigan ni Danica ang tseke, pati na ang scanner niyang nasa mesa. Naalala niya ang mukha ng nanay niya na laging pagod. Naaalala niya ang mga kapatid niyang kailangan ng pangtuwesyon. At ang sarili niya na hindi niya mismo mabigyan ng mga bagay na deserve niya. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Danica at saka kinuha niya ang ballpen. Sige sir, deal. Desididong sabi ni Danica. Pero may isa pa po akong kondisyon. Name it. Huwag niyo na po akong tatawaging Miss Abarca. Kung girlfriend niyo ako, dapat Danica lang. O kaya, babe. Biro ni Danica. Hindi niya inaasahan na imbes na magsungit ay ngumisi sa kanya ang lalaki. Alright, babe. Sabi nito at inabot ang kamay niya para makipagkamay. Paglapat ng palad nila, nakaramdam ng spark si Danica na agad din naman niyang winaksi. Mabilis siyang pumirma sa kontrata bago pa magbago ang isip niya. 3:00 na ng hapon at nasa loob si Danica ng isang kwarto na ginawang impromptu salon sa mansyon ni Harry. Pagkapirma niya ng kontrata kaninang umaga ay para siyang manika na ipinapasa-pasa sa glam team na ipinatawag ni Harry. Aray ko po! Dahan-dahan naman sa buhok ko ate! Daing ni Danica habang hinihila ng isang baklang stylist ang kanyang buhok gamit ang blower at bilog na suklay. Huwag ka nga malikot, Day! We are creating art here, okay? Art! Batari na sagot ng head stylist na nagpakilalang Mother Jigs. 3 tao ang sabay-sabay na gumagawa sa kanya. Isa sa buhok, isa sa kuko, at si Mother Jigs sa kanyang muka. Sir Harry wants sophisticated, classy, and expensive. Litanya ni Mother Jigs habang naglalagay ng kung ano-anong cream sa muka ni Danica. Kailangan nating tanggalin ang amoy usok ng Ed sa look mo, iha. No offense, ha? Napangiwi na lang si Danica. Gusto niyang sabihin na offense taken, pero naalala niya ang 100,000 pisong allowance. Para sa pamilya, Danica, tiisin mo ang kolorete. Makalipas ang 3 oras na puro aray, sandali lang at ang kati ng pilikmata ko ay natapos din ang kanyang torture. Okay, time for the dress! Pumalakpak si Mother Jigs. Isang gown na kulay emerald green ang inilabas mula sa isang garment bag. Simple lang ang tabas nito, off-shoulder na hapit sa katawan at abot hanggang tuhod ang haba. Pero sa tela pa lang, alam mong katumbas na ito ng 5 buong sweldo ni Danica. Nang maisuot niya ang damit at maipares ang silver stilettos na halos 5 pulgada ang taas, hinarap siya ni Mother Jigs sa malaking salamin. Voila! The billionaire's girlfriend! Napasinghap si Danica. Nakatitig siya sa sariling refleksyon, pero hindi niya makilala ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Ang dati niyang buhok na laging nakapusod at amoy araw, ngayon ay bagsak na bagsak, makintab at may eleganteng curl sa dulo. Ang mukha niya na laging haggard at oily, ngayon ay flawless ang makeup. Matangos ang ilong dahil sa contour, at mapupungay ang kanyang mga mata dahil sa false eyelashes. Ang emerald dress ay bumagay sa kanyang morenang balat at nagpakita ng kurba ng katawan na hindi niya alam na meron pala siya dahil laging natatakpan ng maluwang na delivery uniform. Ako ba talaga to? Hindi makapaniwalang bulong niya. Mukha siyang artista at mayaman. Oo, ikaw yan. At huwag kang kukuba-kuba ha.
Chin up, chest out. Dala mo ang pangalan ni Rivas ngayon. Paalala ni Mother Jix sabay tulak sa kanya palabas ng kwarto. Go! Hinihintay ka na ng Prince Charming mo sa living room. Samantala, sa malawak na living room ng mansyon, kanina pa palingalinga sa kanyang relo si Harry. Nakasuot siya ng casual pero mamahaling polo shirt at slacks. What's taking them so long? Inip na bulong ni Harry. Kailangan na nila na umalis para maabutan ng lunch rush kung saan maraming tao at paparazzi sa pupuntahan nilang restaurant. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa itaas at ang tunog ng takong sa maramol na hagdanan. Finally! Sabi ni Harry at tumingala para tingnan ang kanyang nirentahan na girlfriend. Natigilan si Harry. Literal na napatigil siya sa paghinga ng ilang segundo. Pababa ng hagdan si Danica. Dahan-dahan at maingat ang bawat hakbang nito dahil sa taas ng takong. Mula sa pawisang delivery girl ay isang babaeng pwedeng iparada sa kahit anong red carpet event ang nasa harapan niya ngayon. She look stunning. Nasambit ni Harry sa kanyang isipan. No. Mabilis na saway ni Harry sa sarili. Umiling siya ng bahagya para alisin ang iniisip. She's an employee. Isang investment para tumaas ang stocks. Maganda lang ang ayos niya dahil binayaran ko ang pinakamagaling na stylist. Nang makababa si Danica sa huling baitang, ay huminto ito sa harap niya. Nakita ni Harry ang hiya at kaba sa mga mata ng dalaga sa kabila ng makapal na makeup nito. Sir, okay ka lang ba? Hindi ba mukhang trying hard? It will do. Tipid na sagot ni Harry. Hindi niya pwedeng purihin ito dahil baka lumaki ang ulo. You look presentable enough. Let's go. The cameras are waiting. Inilahad ni Harry ang kanyang braso. Nag-alangan pa si Danica bago dahan-dahang ikinawit ang kamay nito sa braso ng binata. Para silang isang perpektong couple pagkalabas nila ng mansyon. Sa kabilang banda naman ay hindi mapigilan ni Danica ang matinding kaba dahil damang-dama niya ang muscle sa braso ng binata habang nakakapit siya doon. Pagdating nila sa isang sikat na restaurant sa BGC ay nagkagulo na. Parang mga bubuyog na sumugod ang mga paparazzi nang makita ang sasakyan ni Harry Rivas. Nagkislapan ang mga camera flash. Lahat ng inipo ni Danica na confidence ay umurong. Mr. Rivas, is she the secret girlfriend? Ma'am, anong pangalan niyo? Totoo ba nag-away kayo kahapon? Smile, Danica. Bulong ni Harry sa tenga niya habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay para alalayan siya pababa ng kotse. You need to look happy, like you adore me. Sinubukan ni Danica na ngumiti kahit nanginginig ang mga tuhod niya sa takot at sa taas ng kanyang takong. Naglakad sila papasok ng restaurant ng magkahawak kamay. Pero ang totoo, halos pagyain na ni Danica ang kamay ni Harry sa sobrang tensyon. Habang paakyat sila sa maliit na steps papasok ng entrance, doon nangyari ang hindi inaasahan. Dahil hindi sanay sa heels, natapilok ang kanang paa ni Danica sa gilid ng step. Ay anak nang! Nawalan siya ng balanse. Akala niya ay babagsak siya sa semento sa harap ng dose-dose ng kamera. Pero bago pa man lumapat ang tuhod niya sa lupa, naramdaman niyang isang matipunong braso na sumalo sa kanyang bewang. Hinila siya ni Harry pataas. Sa lakas ng puwersa, napasubsob si Danica sa matigas na dibdib ng binata. Nagkatitigan sila. Sobrang lapit na mukha nila sa isa't isa. Naamoy ni Danica ang mabangong aftershave ni Harry. Naramdaman niya ang init ng katawan nito at ang bilis ng tibok ng puso nito. O baka, puso niya lang yon. Habang si Harry ay nanlaki naman ng mga mata dahil sa sobrang lapit nila. Pero hindi siya bumitaw. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Danica at sa mga oras na yon ay gusto lang niya na protektahan ito. Sunod-sunod ang naging flash ng mga kamera. Nakuha ng media ang perpektong litrato. Ang bilyonaryong si Harry Rivas, heroic na sinalo ang kanyang girlfriend na muntik nang mahulog. Habang magkatitigan sila na para sila lang ang tao sa mundo. Are you okay? Bulong ni Harry at sa pagkakataong ito, may bahid na ng totoong pag-aalala ang boses niya. Tumango si Danica. Okay lang. Dahan-dahan itong itinayo ni Harry pero hindi niya inalis ang kamay sa bewang ng dalaga. Humarap si Harry sa mga kamera at ngumiti.
Careful, babe. Malakas na sabi ni Harry para marinig ng lahat. Sabay halik sa noo ni Danica. Namilog naman ang mga mata ni Danica. Kasama ba yun sa kontrata? Pero nang maramdaman niya ang malambot na labi ni Harry sa noo niya, ay nagsimula ng magtalo ang kanyang isip at puso. Makalipas ng ilang araw, ay nag-level up na ang exposure nila. At si Danica ay isinama na nga ni Harry sa mismong kumpanya nito. Chin up, babe. Don't look at the floor. Look at me. Bulong ni Harry kay Danica habang papasok sila sa umiikot na glass door ng Rivas Tower. Nakakapit ng mahigpit si Danica sa braso ng binata. Kung sa mansyon ay nalulula siya, dito sa gusali ni Harry ay parang gusto na niyang himatayin. Lahat ng tao, mula sa guard, receptionist, hanggang sa mga empleyado na nagkakape sa lobby, ay napapahinto at napapatingin sa kanila. Ang iba ay pasimpleng naglalabas ng cellphone para kumuha ng litrato. Sir, parang matutunaw ako sa tingin nila. Mahinang sabi ni Danica habang pilit na ngumingiti. Ramdam niya ang pawis sa kanyang palad. Let them stare. They need to see that we are together. That's the whole point. Sumakay sila sa exclusive elevator. Akala ni Danica ay ligtas na siya, pero sumabay sa kanila ang dalawang babaeng empleyado na mukhang galing sa HR department. Halatang nagulat ang mga ito nang makasabay ang CEO, pero mas nagulat ang mga ito sa kanyang presensya. Nasa likuran ng mga ito ni Harry at Danica. Tahimik ang elevator, pero dinig na dinig ni Danica ang bulungan ng dalawa. Siya na ba yun? Yung viral? Bulong ng isa. Oo, yan daw. In fairness, magandang damit. Pero tingnan mo yung lakad, halatang hindi sanay sa heels. Parang trying hard. Sagot ng kasama nito sabay mahinang tawa. Swerte naman, mula sa pagiging delivery girl, naging girlfriend ng CEO. Iba talaga kapag magaling lumandi. Naniga si Danica. Gusto niyang lumingon at sabihin, "Excuse me, narinig ko yon." Pero naalala niyang kontrata. Smile for the cameras. Be classy. Yumuko na lang siya at hinigpitan ng hawak sa braso ni Harry. Biglang pinindot ni Harry ang emergency stop button ng elevator. Huminto ang elevator sa pagitan ng 10th at 11th floor. Napahawak ang dalawang babae sa handrail sa gulat. Dahan-dahang humarap si Harry sa dalawang empleyado. Malamig ang tingin nito na ipinukol sa dalawa. Sir Harry? Nanginginig na tawag ng isa. I didn't know. Gossip was part of your job description. Whatever you think you know about my girlfriend, keep it to yourself. She's not trying hard. She is trying to adjust to a world full of judgmental people like you. Namutla ang dalawang babae. Sorry po sir, hindi po namin sinasadya. Say sorry to her. Utos ni Harry sabay turo kay Danica. Napatingin ng mga ito kay Danica. Sorry po Ma'am Danica. Sorry po talaga. Pinindot muli ni Harry ang button para umandar ang elevator. Get out on the next floor. And if I hear one more word about Danica, you can pick up your separation pay at accounting. Pagkabukas ng pinto sa susunod na palapag, halos magkandara pa ang dalawang empleyado sa paglabas. Naiwan sina Harry at Danica sa loob. Tumingin si Danica kay Harry. Sir, grabe naman yun. Baka mawalan sila ng trabaho. I hate bullies. Simpleng sagot ni Harry habang inaayos ang coat. Tumingin ito kay Danica at saglit na lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Are you okay? Tumango si Danica. Okay lang. Salamat, Harry. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinawag na sir o pilit na babe. Pagdating sa executive floor sa top floor, pagkapasok ay sinalubong agad si Harry ng sekretary nito na may dalang makapal na files. Sir, the investors are calling on the line 1. The marketing team needs approval for the relaunch. And sir, tumatawag po ang daddy niyo. Hold my dad's call. Connect the investors. Utos ni Harry habang naglalakad papunta sa mesa habang nagtatanggal ng coat at nagbabasa ng dokumento ng sabay-sabay. Umupo si Danica sa sofa sa gilid ng opisina at pinanood niya si Harry. Walang tigil ito. Sagot sa telepono, pirma sa dokumento, meeting via video call. Nakita ni Danica ang pagkunot ng noo nito.
ang paghilot sa sentido at ang paghinga ng malalim kapag may problema. Hindi pala madali maging bilyonaryo. Akala ko, puro party lang sila. Sobrang hardworking din pala niya. Lumipas ang 3 oras, 2:00 na ng hapon pero hindi pa kumakain si Harry. Pansin ni Danica na nagiging masungit na ito sa kausap sa telepono. Tumayo si Danica at lumapit sa mesa ni Harry. May nakita siyang paper bag ng pagkain na dinala ng sekretary kanina pero hindi pa nito ginagalaw. "Excuse me?" sabi ni Danica. Napatingin si Harry sa kanya. Halatang iritado pa sa kausap sa telepono. Ibinaba muna nito ang tawag. "What? Can't you see I'm busy?" "Nakikita ko." Sagot ni Danica nang hindi natitinag. Kinuha niya ang paper bag at binuksan ito. Sandwich na mukhang mamahalin. "Pero nakikita ko rin na gutom ka na. Alam mo ba yung hangry? Hungry plus angry?" Natigilan si Harry. "I don't have time to eat." "May time kang sumigaw sa telepono, pero wala kang time kumagat ng tinapay?" Banat ni Danica. Inabot niya ang sandwich sa mukha mismo ni Harry. "Sige na, kain na. Sayang ang stocks ng kumpanya kapag hinimatay ang CEO sa gutom." Napatingin naman si Harry sa sandwich, tapos kay Danica. Sa dami ng tao sa opisina, ito lang ang naglakas loob na utusan siya. At sa totoo lang, gutom na nga siya. Napabuntong hininga si Harry at tinanggap ang sandwich. Kumagat siya ng malaki. "O diba? Masarap?" Ngumunguya pa si Harry nang tumango. "It's fine." "Sus, fine daw. Ubus na nga oh." Tawa ni Danica. Kumuha ito ng tissue at walang pasubali na pinunasan ang gilid ng labi ni Harry na may mayonnaise. Natigilan si Harry sa ginawa ng dalaga. Napahinto siya sa pagnguya. Ang lapit ng mukha ni Danica. Para bang bigla ang gumaan ang bigat na pasa niya buong araw sa pagtitig lang niya sa maaliwalas na mukha ng dalaga. "You have mayonnaise on your face, Mr. Billionaire. Huwag masyadong seryoso. Pumapangit ka." "You are annoying, Abarca," sabi ni Harry, pero nakangiti na siya. "Trabaho ko yan, sir. Kasama sa kontrata." Kindat ni Danica. Natigilan ulit si Harry. Hindi niya napigilan ang sarili na mapangiti. Ganoon kalala ang epekto ng pagkindat sa kanya ng dalaga na parang nagkakarambola ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Pagbalik sa mansyon, sa gitna ng malawak na hardin sa likod, ay may isang maliit na mesa na nakahanda. Napapalibutan ito ng maliit na fairy lights na nakasabit sa mga puno at mga kandilang nagbibigay ng mainit na liwanag sa paligid. "Wow!" bulong ni Danica habang iginigiya siya ni Harry papunta sa upuan. "Akala ko ba business dinner? Bakit parang date?" Hinila ni Harry ang upuan para sa kanya. "It's a thank you dinner, Danica. Our stock prices went up by 8% today because of that stunt in the restaurant and the viral photo. Gusto ko lang magpasalamat." Umupo si Danica. Nakasuot lang siya ng simpleng dress na binili niya gamit ang allowance niya. Hindi kasing mahal na mga gown na pinapasuot ng stylist. Pero mas komportable siya dito. "Salamat din." Sagot ni Danica habang nilalagyan ni Harry ng wine ang kanyang baso. "Pero Sir Harry, Harry pala, hindi mo naman kailangan gawin to. Trabaho ko yun eh. Bayad ako." Umupo si Harry sa tapat niya. Tinitigan siya nito. May iba sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Harry ngayon. "I wanted to. And besides, gusto kong maranasan mo ang dinner kasama ako na walang kamera. Just us. Walang acting." Nagsimula silang kumain ng steak na napakalambot na parang natutunaw sa bibig, kasabay ng masarap na wine na humahaplo sa lalamunan. Pero mas masarap ang kanilang naging kwentuhan. Nagkwento si Danica tungkol sa pamilya niya, sa mga nakakatawang customer niya sa delivery app at sa pangarap niyang magkaroon ng sariling logistics company. Si Harry naman ay nagkwento tungkol sa pressure ng pagiging Rivas, sa lungkot ng pagtira sa malaking bahay na mag-isa at kung paano siya napipilitan maging matigas para hindi siya abusuhin ng mga tao sa paligid niya. "Alam mo, hindi ka naman pala masama," sabi ni Danica matapos lagukin ang huling patak ng wine. Medyo namumula na ang pisngi niya at mainit na ang pakiramdam niya dahil sa alak. "Masungit ka lang, pero mabait ka."
Is that a compliment? Oo naman. Kaya siguro hindi ako nahihirapan magpanggap na girlfriend mo. Kasi madali kang... Hindi maituloy ni Danica ang sasabihin. Madali kang mahalin. Muntik na niyang masabi. Napakagat siya sa kanyang labi. Clause number 5, Danica. Bawal ma-in love. Tumikim si Harry at tumingin sa relo nito. 11:00 na ng gabi. It's getting late. Basag ni Harry sa katahimikan. Bagaman halatang ayaw pa nitong matapos ang gabi. Ipapahatid na kita sa driver pa uwi. You need to rest. Tumayo si Harry at inilahad ang kamay para alalayan si Danica patayo. Hinawakan ni Danica ang kamay ng binata. Ang init ng palad nito ay dumaloy sa buong katawan niya. Tumayo siya pero hindi siya bumitaw. Nanatili siyang magkahawak kamay habang naglalakad pabalik sa loob ng mansyon papunta sa main door. Sa bawat hakbang ay bumibigat ang dibdib ni Danica. Ayaw niyang umuwi. Ayaw niyang bumalik sa apartment na walang kuryente minsan o sa ingay ng kalsada. Gusto niya dito. Gusto niya siya. Nang nasa tapat na sila ng pinto, ay huminto si Harry. Wait here, I'll call the driver. Sabi ni Harry. Akmang tatalikod na si Harry nang pigilan ito ni Danica. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Harry! Tawag ni Danica. Lumingon ang binata. Yes. Paano kung... Huminga ng malalim si Danica upang palakasin ang kanyang loob. Ang alak at ang damdamin niya ay nagsasama na at natabunan na ang takot niya. Paano kung ayoko pang umuwi? Sa kabilang banda ay natigilan si Harry. Tinitigan niya ang mga mata ni Danica. Danica, you know what I implied in that question? The contract. Paos na sabi ni Harry. Wala akong pakialam sa kontrata ngayon. Matapang na sagot ni Danica. Humakbang ang dalaga palapit sa kanya. Isang dangkal na lang ang pagitan nila. Wala namang kamera eh. Wala namang nakakakita. Bawal ba tayong maging totoo kahit ngayong gabi lang? Hindi na nakapagpigil si Harry. Hinila niya si Danica palapit sa kanya at sinakop ang mga labi nito sa isang matamis at mapusok na halik. Gumanti ng halik si Danica. Ikinawit nito ang mga braso sa leeg ni Harry habang ang mga kamay naman ni Harry ay mahigpit na nakahawak sa bewang nito. Habang magkalapat ang kanilang mga labi, ay paatras silang humakbang papunta sa hagdanan. Hindi sila naghihiwalay. Bawat hakbang nila ay puno ng pagnanasa. Pagpasok nila sa master's bedroom ay madilim ang kwarto pero may sapat na liwanag mula sa buwan na tumatago sa bintana. Hinihingal silang huminto sa gilid ng kama. Hinalikan ni Harry ang leeg ni Danica. Dahilan para mapapikit ang dalaga sa sarap na nararamdaman. Are you sure? Bulong ni Harry sa tenga nito. Yes. Akmang hihiga na sila nang mapadako ang tingin ni Danica sa bedside table ni Harry. May isang bagay doon na kumikinang dahil natamaan ng sinag ng buwan. Neon pink at hugis saging. Teka, iyan ba yung... Napatingin din si Harry. Nakita niya ang vibrator na iniwan niya doon sa ibabaw ng mesa. Oh God! Napapikit si Harry sa hiya. I kept it there. Intended to remind myself of the pranksters. Nalimutan kong itago. Sa halip na ma-turn off o maging awkward, biglang natawa si Danica. Seryoso ka ba? Ginawa mong display? Humagalpak ng tawa si Danica habang nakaturo sa laruan. Akala ko ba, sophisticated ang gusto mo? Bagay na bagay sa interior design ah. Natawa na rin si Harry. Napakamot siya sa kanyang batok. Shut up. Let's pretend we didn't see that. Tawa ni Harry. Kinuha niyang pink na bagay at mabilis na itinapon sa loob ng drawer. Huli ka na, Mr. CEO. Pag-aasar ni Danica habang nakangiti ng malapad. Muling lumapit si Harry kay Danica. Hinawakan niya ang mukha ng dalaga. I think. Bulong ni Harry habang tinititigan si Danica na parang ito ang pinakamagandang babae sa mundo. That vibrator was the best delivery I ever received because it brought you here. Napawi naman ang ngiti ni Danica at napalitan ng kilig. Bolero. I'm serious.
Muli siyang yumuko para halikan si Danica at ang kininang dalaga sa gabing yon. Lumipas sa mga linggo na parang isang mabilis na panaginip. Kung nung una ay kailangan pang diktahan ni Harry si Danica kung paano ngumiti o kung saan ilalagay ang kamay kapag may kamera. Ngayon ay kusa na itong nangyayari. Sa katunayan, madalas ay nakakalimutan na nilang may nakatingin. Ang Rivas Corporation ngayon ay nasa pinakabatatag na estado sa nakalipas na 5 taon. Kampante ang mga investors at sinasamba ng masa ang love story ni na Harry at Danica. Pero para kay Harry, hindi na yon mahalaga. Isang umaga, habang nagkakape sila sa veranda, pinagmasdan ni Harry si Danica. Nakasuot lang ito ng malaking t-shirt ni Harry at magulo pa ang buhok habang nagbabasa ng libro. Walang make-up at walang glamorous gown. Napangiti si Harry. She's beautiful. Bulong ng isip niya, mas gusto niya ang Danica na ito kesa sa Danica na humaharap sa press. Baka matunaw ako niyan, Mr. CEO. Biro ni Danica nang hindi inaalis ang tingin sa libro. Lumapit si Harry at hinilika ng tuktok ng ulo ng dalaga. Good morning, babe. Good morning. Sagot ni Danica at natural na sumandal sa dibdib ng binata. Doon na-realize ni Harry ang isang bagay na nagpakabog ng dibdib niya. Hindi na talaga tungkol sa kontrata ang lahat. Tila ba totoo na ang lahat sa kanila at nasanay na sila sa isa't isa. Pumasok si Harry sa opisina niya ng araw na yon na tolero. Tiningnan niya ang kalendaryo. 2 linggo na lang, tapos na ang 3-month contract. No. Madiing bulong ni Harry sa sarili. Kinuha niya ang folder ng kontrata mula sa kanyang safe. Ang non-disclosure agreement, ang terms of relationship. Pinagpupunit niya ito. Tinawagan niya ang kanyang trusted jeweler. I need the ring. Utos ni Harry sa telepono. Not the biggest one, not the most expensive one. I want the most classic, timeless ring you have. Something real. Kinagabihan, umuwi si Danica sa mansyon galing sa pag-aasikaso ng papeles para sa itatayo niyang maliit na trucking business sa tulong ni Harry. Pagbukas niya ng pinto ng mansyon ay nagtaka siya dahil walang ilaw. Harry? Tawag ni Danica. Walang sumasagot. Kinabahan siya ng kaunti. Naglakad siya papunta sa living room. Biglang bumukas ang isang dim light sa gitna ng sala. Sa gitna ng sala ay may nakalatag na blanket. May 2 box ng pizza, bucket ng fried chicken at 2 bote ng beer. At sa gitna, nakaupo si Harry. Nakasuot lang ng pambahay na shorts at t-shirt. At nakangiti ng matamis sa kanya. Harry, anong meron? Gulat na tanong ni Danica habang ibinababa ang bag niya. Brownout ba? Pabiro niyang komento. Tumayo si Harry at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang 2 niyang kamay at dinala siya sa gitna ng picnic setup nito kahit gabi na at nasa loob pa ng mansyon. Wala tayong chef ngayon. Day off nila lahat. Kaya ito lang ang dinner natin. Comfort food. Your favorite. Umupo sila sa blanket. Kumuha si Danica ng pizza. Pero hindi niya makain dahil nakatitig sa kanya si Harry ng seryoso. Bakit naman ganyan ka makatingin? May dumi ba ako sa muka? Wala, Danica. Do you remember the contract? Natigilan si Danica. Biglang sumikip ang dibdib niya. Eto na ba yun? Tatapusin na niya? Oo naman. Pilit ng ngiti ni Danica. Kahit gusto nang tumulo ng luha niya. Malapit na matapos, di ba? Huwag ka mag-alala. Nakaimpake na ako. Handa na ako umalis next week. I tore it up. Ha? Pinunit ko ng kontrata kanina. Because I don't want to pretend anymore. I don't want an employee, Danica. I don't want a fake girlfriend for the investors. Lumuhod si Harry sa harap niya. Nabitawan ni Danica ang hawak na pizza. Napahawak siya sa kanyang bibig. Oh my God! Harry? Nagsimula tayo sa isang malaking kalokohan. Isang delivery na palpak. Isang skandal. Natatawa ang kwento ni Harry habang may kinukuha ito na maliit na box sa bulsa nito. But you are the only real thing in my life right now. You make me laugh. You make me eat sandwiches during meetings. You make this big, empty house feel like a home. Binuksan ni Harry ang box.
Isang simpleng diamond solitaire ring ang kumislap. Danica Abarca, will you marry me? Not for the stocks, not for the cameras, but for me. Be my wife. For real. Bumuhos ang luha ni Danica. Hindi niya mapigilan. Ang lalaking akala niya ay nasa langit at hindi niya pwedeng abutin, ngayon ay nakaluhod sa harap niya para alukin siya ng kasal dahil mahal siya nito. Hari? Seryoso ka ba? Baka nabibigla ka lang. Humikbi si Danica. I have never been more sure. Tumango si Danica. Oo, Hari. Pahayag ako. Isinuot ni Hari ang singsing sa daliri niya. Sakto ito. Perfect fit. Tumayo sila pareho at niyakap siya ng mahigpit ni Hari. Binuhat pa siya nito at pinaikot sa ere dahil sa tuwa na parabang siya si Don Zulueta at ito si Richard Gomez. Tawa sila ng tawa habang umiiyak. Hinalikan ni Hari ang buong mukha ni Danica. Ang noo, ang pisngi, ang ilong at ang kanyang mga labi. I love you, Danica. I love you too, Hari. Dumating ang gabi ng engagement party para sa kanila. Kumikinang ang buong grand ballroom ng Shangri-La. Crystal chandeliers, libo-libong puting rosas at tunog ng orkestra na tumutugtog ng canon indie. Ito na yata ang pinakamagarbong event ng taon, ang engagement party ni Harry Rivas at ng kanyang morning Cinderella na si Danica Abarca. Yun ang naging bansag ng mga netizen kay Danica dahil mala Cinderella ang drama ng dalawa nang magsimula ang issue. Nakatayo si Danica sa gitna ng stage katabi si Harry. Suot niya ang isang off-shoulder serpentine gown na kulay champagne na lalong nagpapatingkad sa morena niyang kulay. Sa kanyang daliri ay nagniningning ang diamond ring na ibinigay ni Harry noong nakaraang linggo. To Harry and Danica! Sigaw ng isang business partner habang itinataas ang champagne glass. Cheers! Sagot ng daan-daang bisita. Ngumiti si Danica. Sanay na siya sa ngiting ito. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam niyon. Totoo na ang ngiti niya. Mahal siya ni Harry. Mahal niya si Harry. Hindi na ito for show lang. You look breathtaking, babe. Are you okay? Tumango si Danica at tumingin sa mga bata ng binata. Kinakabahan lang ng konti. Ang daming tao. Don't worry about them. Focus on me. Malambing na sagot ni Harry. Hahalikan sana nito si Danica nang biglang may maingay na boses na bumasag sa kanilang romantic moment. Hoy, paring Harry! Napatingin ang lahat sa entrance. Dumating ang grupo ng mga kababata at kaibigan ni Harry na galing din sa mayayamang pamilya. Nakatuksido ang tatlo pero halatang nakainom na bago pa man dumating sa party. Si Franco, ang pinakamaingay sa grupo, ay pasuray-suray na lumapit sa stage habang may hawak na bote ng whiskey. Franco, not now. Mariing bulong ni Harry nang makalapit ang kaibigan. Ramdam ni Danica ang pagtigas ng katawan ni Harry. Anong not now? Tawa ni Franco. Inakbayan nito si Harry ng mahigpit. Muntik nang matapunan ng alak ang gown ni Danica. We are here to celebrate. Galing mo talaga, Harry. Kinuha ni Franco ang mikropono mula sa MC na nasa gilid. Hindi na ito napigilan ng dalawa pa nitong kaibigan. Mic test? Mic test? Sigaw ni Franco. Umugong ang feedback ng mic sa buong ballroom. Natahimik ang lahat. Ang mga bisita ay napangiwi. Gusto ko lang batiin ang best friend ko. Simula ni Franco. Medyo bulol na dahil sa kalasingan. Alam niyo ba guys, kung hindi dahil sa amin, wala tong gabing to. Pinanlakihan ng mata ni Harry si Franco. Franco, give me the mic. You're drunk. Pero umiwas si Franco at tumawa. Humarap ito sa crowd at itinuro si Danica. Tandaan niyo ba yung viral photo? Yung tumatakbo si Danica palabas ng bahay ni Harry? Kwento ni Franco na para nag-i-stand-up comedy. Kami may gawa nun. Kami nagpadala ng package. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Kinabahan si Danica. Nanlamig ang kanyang mga kamay at parang nahihirapan siyang sumagap ng hangin. Franco, stop it! Sigaw ni Harry. Aagawin na sana nito ang mic pero mabilis na nakaiwas si Franco.
At ang laman ng package, isang neon pink na vibrator. Hagalpak ni Franco. Napasinghap ang lahat, lalo na ang mga tiyahin ni Harry. Pero hindi pa doon natapos si Franco. Pare, buti na lang, nahulog yung vibrator no? Kung hindi dahil sa kalokohan namin, wala ka pa rin girlfriend hanggang ngayon. From best fake girlfriend deal, turn to real love. Iba ka talaga dumiskarte. Best actor ka bro. Nabalot ng matinding katahimikan ng lugar. Did you hear that? Fake girlfriend? So, it was all a contract? Sabi na kaya pala from delivery girl, naging socialite agad. Bayaran pala. Isang malaking palabas lang palang lahat para sa stocks. Dinig ni Danica ang bawat salita. Bawat bulong ay parang latigo na humahampas sa kanya. Tumingin siya kay Harry. Namumutla ng lalaki habang galit na nakatingin ito kay Franco. Pero huli na ang lahat. Naramdaman ni Danica ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Nawala ang ganda ng lugar. Ang nakikita na lang niya ay ang mapanghusgang mata ng mga tao. Sa paningin nila, hindi siya si Danica, ang mapapangasawa ni Harry. Sa paningin nila, isa lang siyang cheap hire. Isang delivery girl na binayaran para magpanggap. Isang malaking joke. Danica, listen to me. I'll fix this. Inalis ni Danica ang kamay ni Harry. Babe? Tama na! Garalgal na bulong ni Danica. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi sa lamig, kundi sa hiya at sakit na nanunuot sa buong pagkatao niya. Tama na, Harry. Danica, lasing lang siya. Wala lang yun. We can explain. Tumakbo si Danica palabas ng ballroom. Sa hallway ay naabutan siya ni Harry. Pinigilan siya nito sa pagtakbo at pilit siyang iniharap dito nito. Explain what? Na nagsimula naman talaga tayo sa kasinungalingan? Na binayaran mo lang ako? But it's real now. You know that. Alam ko yun. Pero sila, alam ba nila? Para sa kanila, isa lang akong malaking biro. Isang accessories na binili mo para tumaas ang stocks ng kumpanya mo. Dahan-dahan niyang hinubad ang engagement ring sa kanyang daliri. Sa kabilang banda ay parang bumagal ang oras habang nakatingin si Harry sa ginagawa ng kanyang fiancé. No, Danica, don't. Kinuha ni Danica ang kamay ni Harry at pilit na ibinalik ang singsing sa palad niya. Sa'yo na to. Tapos na naman ang kontrata. Tapos na ang palabas. Quit na ako. Danica, please. Tinalikuran siya ni Danica. Hinawakan niya ito sa braso para pigilan. Pero sa sobrang desperasyon ni Danica na makaalis, ay buong puwersa nitong inagaw ang sarili. Danica! Akmang hahabulin sa niya si Danica, nangharangin siya ng mga investors at board members na mukhang galit. Mr. Rivas, we need an explanation. Is your relationship with her a fraud? Harry, fix this mess. Saad ni Mr. Chu, ang head of directors ng kanyang kumpanya. Napahinto si Harry. Nilingon niya ang pinto kung saan lumabas si Danica. Sa unang pagkakataon sa buhay niya ay wala siyang pakialam sa kumpanya. Pero huli na, nakalayo na si Danica. Matapos ang nasirang engagement party, halos yumanig ang buong mansyon ni Harry sa lakas ng sigaw niya. Get out! All of you! Nakatayo si Harry sa gitna ng sala. Gulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata sa galit at matinding puyat. Sa harap niya ay nandoon sina Franco, Mark at Jigs. Wala na ang yabang ng mga ito noong nakaraang gabi. Nakayuko ang mga ito at mukhang mga basang sisiw. Pare, sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Lasing lang talaga ako. Nakala ko, nakakatawa. Mangiyak-ngiyak na paliwanag ni Franco. Nakakatawa? Sarkastikong ulit ni Harry. Kinuha niyang remote at binuksan ang TV. Bumungad ang mukha ng isang news anchor. Scandal of the year. The Rivas engagement fraud. Bumagsak sa pinakamababang halaga ang stocks ng Rivas Corporation matapos ibinyag na peke ang relasyon ng CEO na si Harry Rivas at ng kanyang fiancé. Tinawag itong manipulative marketing strategy ng mga investors. Pinatay ni Harry ang TV at ibinato ang remote sa sofa. You destroyed her. Madiin na sumbat ni Harry. Danica is not from our world. She's fragile. She worked hard to build her dignity. And in one night,
You turned her into a joke. Babawi kami, Harry. Kakausapin namin ang press. Subok ni Mark. I said, get out. Ayokong makita ang mga pagmumukha nyo. Layas! Putol ni Harry. Dahil sa takot, ay nagkukumahog na lumabas ang tatlong magkakaibigan. Naiwan si Harry na nag-iisa sa malawak at tahimik niyang mansyon. Pagkasara ng pinto, ay nawala ang galit ni Harry at napalitan niyo ng matinding lungkot. Napaluhod siya sa sahig. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay na idinayal niya ang numero ni Danica. The number you have dialed is not in service. Sinubukan niyang mag-message sa messenger. Message not sent. You cannot reply to this conversation. Sa lahat ng social media accounts, sa tawag, sa text, blocked siya. Para bang tinanggalan ng hangin si Harry. Inihagis niya ang kanyang cellphone. Damn it! Wala siyang pakialam sa balita sa TV. Wala siyang pakialam kung mag-pull out ang mga investors. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay ang mukha ni Danica noong tumakbo ito palabas ng ballroom. Buong araw na nakakulong si Harry sa kanyang mansyon. Hindi siya pumasok sa opisina at wala din siyang ganang kumain. Makaraan, sa isang exclusive bar sa BGC, tahimik at walang umiinom na nakaupo lang sa isang sulok ang tatlong kaibigan ni Harry. Sobrang gago ko talaga. Paulit-ulit na sabi ni Franco habang nakasubsob ang muka sa mesa. Baka hindi na ako mapatawad ni Harry kahit kailan. Sirahan na rin ang reputation ni Danica. Kawawa naman yung babae. Dagdag ni Jigs. Biglang bumukas ang pinto ng private room at pumasok si Harry. Natigilan ng tatlo. Akala nila ay susugurin sila ni Harry para suntukin. Harry pare, sige, suntukin mo na ako. Tanggap ko. Sabi ni Franco. Sit down. Utos ni Harry. Umupo si Franco na litong-lito. Hindi ka na galit? Galit pa rin ako. Sabi ni Harry. Lumapit siya sa mesa at tiningnan ang mga kababata niya isa-isa. But anger won't bring her back. Huminga ng malalim si Harry. Ibinaba niya ang kanyang pride. Ito ang unang pagkakataon na humingi siya ng tulong sa mga ito ng seryoso. You guys started this mess. Now, I need you to help me fix it. Kahit ano, Harry. Kahit ano, gagawin namin. Mabilis naman ang sagot ni Mark. Good. Sabi ni Harry. Kinuha niyang isang papel mula sa bulsa niya at inilatag sa mesa. Isa itong sketch. Franco, kilala ka sa media. Jigs, may connection ka sa printing press. Mark, magaling ka sa logistics. Anong gagawin natin? We're going to make a grand apology. Hindi flowers, hindi chocolates. Gusto ko ng isang bagay na magpapatunay sa kanya na handa akong magbukang tanga sa harap ng buong mundo. Basta mapatawad niya lang ako. Tinitigan ni Franco ang sketch. Nalaki ang mga mata nito at unti-unting napangiti. Seryoso ka dito, Harry? Magbumukha kang delivery boy nito. Exactly. I'm going to give her a delivery. She will never forget. Game kami dyan, pare. Simulan na natin ngayon din. Sigaw ni Franco, sabay tayo. Let's bring Danica back. Sabi ni Harry. Makalipas ang mahigit 3 araw, ay nagising si Danica sa sunod-sunod na kalampag sa pinto ng kanyang apartment. Delivery! Delivery ho! Masakit ang ulo niya at namumugto ang kanyang mga mata. 3 araw na siyang nagkukulong simula noong gabing tumakbo siya palabas ng engagement party. 3 araw na ring patay ang cellphone niya. Wala akong order! Sigaw ni Danica habang nakatalukbong ng kumot. Umalis na kayo! Pero hindi tumigil ang katok. Ma'am, importanteng delivery po. COD po ito. Sigaw ng boses sa labas. Napabangon si Danica sa inis. Ang kulit naman ang... Padabog niyang hinawi ang kurtina at binuksan ang pinto. Sinabi nang wala akong... Natigilan si Danica. Sa harap ng pinto niya ay nakatayo ang isang lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya. Pero hindi ito nakasuot at tie. Nakasuot ito ng faded na denim jacket, maong na pantalon at isang cheap na baseball cap na nakabaliktad. May bitbit itong isang brown na box. Si Harry. Good morning, ma'am. Delivery po for Miss Danica Abarca. Fragile po ito. Paki-handle with care. Bati ni Harry habang ginagaya ang boses ng isang rider
bagaman nanginginig ito sa kaba. Nalaki ang mata ni Danica. Gusto niyang isara ulit ang pinto, pero mabilis na hinarang ni Harry ang isang paa nito. Harry, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Ayoko na makipag-usap. Please, Danica. Tanggapin mo lang to. Pagkatapos ito, kung gusto mo kong palayasin, aalis ako. Just open the box. Tinitigan ni Danica ang kahon. Kung kalokohan na naman to ng mga kaibigan mo. Harry, sinusumpa ako. It's not. Buksan mo na. Mabilis na sagot ni Harry. Iniabot nito sa kanya ang kahon. Dahan-dahan kinuha ni Danica ang kahon. Mabigat ito. Kumuha siya ng cutter sa gilid ng pinto at hiniwa ang tape. Pagbukas niya ng kahon ay tumambad sa kanya ang 3 sobre. Iba-iba ang kulay at iba-iba rin ang sulat kamay. Kinuha niyang isa, galing kay Franco. Danica, sorry talaga. Lasing lang ako pero hindi yun excuse. Ikaw lang ang nagpasaya sa kanya ng totoo. Please, forgive us. Binuksan niya ang 2 pa na galing kay Jigs at Mark. Lahat sila humihingi ng tawad mula sa kanya. Napaluha si Danica habang binabasa ang mga ito. Pinuntahan ko sila. I told them, I don't care about my reputation. I don't care about the party or the investors. I told them, I lost the only person who treated me like a human being, not a walking bank account. Sa ilalim ng mga sulat, may isang maliit na bagay na nakadikit sa foam. Ang kanyang engagement ring, ang singsing na isinauli niya noong gabing iyon. Kinuha ni Harry ang singsing mula sa kahon. Danica, bumagsak ang stocks ko kahapon. Kwento ni Harry na parang baliwala lang yun. Nag-pull out ang 2 major investors. Sabi nila, masyado raw magulo ang buhay ko. Sabi nila, I ruined my image. Harry? Napatakip ng bibig si Danica. Sorry. Don't be. Because when I saw those numbers drop, doon ko na-realize wala akong pakialam. I would rather lose my billions than lose you. I can build another company, Danica. But I can never find another you. Lumuhod si Harry sa maruming pasilyo ng apartment building niya. So here I am. No cameras. No contract. Just Harry asking Danica, will you take me back? Will you be my real partner in everything? Bumuhos ang mga luha ni Danica. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Nararamdaman niya ang sinseridad ni Harry. Handa itong isugal ang lahat para lang sa kanya. Tumango si Danica ng paulit-ulit. Oo, Harry. Oo. Isinuot muli ni Harry ang singsing sa daliri niya. Tumayo ang binata at niyakap siya ng mahigpit na parang ayaw na nitong bumitaw habang buhay. Nang maghiwalay siya, ay hinawakan ni Harry ang magkabila niyang pisngi. Masuyo siya nitong ginawada ng isang halik. Napahintulang sila sa paghahalikan nang biglang may bumusina ng malakas sa labas. Anong ingay na yun? Tanong ni Danica. Ngumisi si Harry. Part 2 of the delivery. Lumabas sila ng apartment at dumungaw sa railings. Sa kalsada ay may nakaparadang isang malaking van. Bumukas ang sliding door nito. Lumabas sina Franco, Mark at Jigs. May hawak silang mga placards na gawa sa karton. Nakasaad sa mga placards, sorry na, idol. Balik ka na. Mahal ka ni Harry. We love Danica. Wow! Bati na sila! Sigaw ni Franco gamit ang megaphone. Dahilan para magsilabasa ng mga kapitbahay ni Danica. Natawa si Danica habang pinapahid ang luha niya. Mga siraulo talagang mga kaibigan mo. Daig pa natin ang nasa high school romance. Oo, pero at last, boto sila sa'yo. At higit sa lahat, mahal ka nila. Dahil alam nilang, mahal kita. 6 na buwan ang nakalipas. Isang pribadong rest house sa Tagaytay ang naging saksi sa pinaka-intimate na kasalan ng taon. Walang media coverage, walang live stream, at higit sa lahat ay bawal ang cellphone. Tanging ang pamilya lang ni Danica, ang pamilya ni Harry, at ang apology squad na ngayon ay groomsmen na ang naroon lang. Nakatayo si Danica sa bungad ng simbahan. Suot ang isang simpleng puting gown na gawa ng isang sikat na designer pero disenyo ni Mother Jigs. Sa harap niya ay naghihintay si Harry. Sa kabilang banda, hindi na napigilan ni Harry ang pagtulo ng kanyang mga luha habang pinapanood niyang naglalakad papalapit sa kanya ang kanyang bride. Grabe pare, umiiyak ang dragon.
Bulong ni Franco sa gilid, pero siniko ito ng asawa para tumahimik. Nang magkaharap sila sa altar, hinawakan ni Harry ang kamay ni Danica. Danica, nagsimula tayo sa isang wrong delivery. Isang package na dapat ay itinapon ko na. But that package turned out to be the greatest gift I have ever received. Natawa ang mga bisita. Alam kasi nila ang kwento. Natawa na rin si Danica. You taught me that life isn't about image or stock prices. It's about finding someone who will eat sandwiches with you during stress. Someone who will stand up for you. And someone who loves you even when you're being a jerk. Harry, sagot ni Danica sa kanyang vow. Akala ko dati, magkaibang mundo tayo. Langit ka, lupa ako. Rider lang ako, CEO ka. Pero pinaramdam mo sa akin na sa pag-ibig, walang mayaman o mahirap. Ang meron lang ay nagmamahalan. I promise to be your partner, your best friend, and your unexpected delivery every day. I pronounce you husband and wife. Deklara ng pari. You may now kiss the bride. Hinalika ni Harry si Danica. Nagpalakpakan ng lahat at naghagis ng puting rosas. Habang naglalakad sila palabas ng aisle bilang Mr. and Mrs. Rivas, may iniabot si Franco kay Harry. Isang maliit na gift box. Gift namin pare, huwag kang mag-alala. Wholesome yon. Sigaw ni Franco. Binuksan ni Harry ang box habang naglalakad. Nalaki ang mata niya at napahagalpak ng tawa si Danica. Ang laman ng box ay isang susi ng bagong delivery truck para sa logistics company ni Danica. At sa keychain, may nakasabit na maliit na neon pink plastic banana. Nagkatinginan ng mag-asawa at sabay na natawa. Wakas,